The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi sa inyong lahat. Naku, mainit. Banat ba? Mainit. Mainit talaga, ha? Kahabang tayo inuulan at binabaha. Binabaha. Umiinit. Kasi meron tayong pag-uusapan ngayon kay Mr. Batas. Kilala niyo si Mr. Batas? Hindi, si Diyos. Naku. Si Mr. Batas at si Mr. Diyos Kuno. Naku, pag-usapan. Ang tawag ni ano dyan, ni Jace Sonsa dyan, si Patrolman. Patrol. Oo, si Patrolman. Si Mr. Batas yan, sabi nga. Diba? Ni VP Sara Duterte. Ang lupit. So, sa mga hindi pa ho ngayon lang medyo nagising-gising at nakabukas ng inyong mga telebisyon o di kaya ng social media, si VP Sara Duterte ay may banato dito kay PNP Chief Marbil. Si Romel. Oo, Romel, Mr. Romel. Uy, nagbigay siya ng sulat, ha. Lupit nun, ha. Love letter na yun. Napakahabang love letter nun. At ipinakita niya na kung gaano daw kasinungaling at manggagamit din itong si General Patrolman Marbil. Si Mr. Batas. Grabe. Ano masasabi nyo dun sa sulat na yun? Unang-una sa akin, kasi syempre sanay tayong gumawa ng mga ganyang liham dahil syempre sa mga kumpanya, pagka ikaw ay magsisend ka ng letter or email, usually sisimulan mo yan sa paggalang. O like, dear, dearest, hi, ganon. O kaya, to whom it may concern. Yes, to whom it may concern. Ganon Pero ito, umpisa pa lang, talagang alam mo na galit yung sumulat nito. At sa first name lang niya, tinawag si Marbil. Anong sa'yo nito? Anong senyales sa'yo nito? Umayos ka, Romel. Yun lang yun Sa akin sa tingin ko kasi, wag mo natin kakalimutan, ayon sa ating konstitusyon o sa batas, ang pulis po ay nasa ilalim ng mga sibilyan. At ito pong Vice President natin ay may mandato na binoto ng taong bayan na higit pa sa Pangulo. Yes. Ang kanya numero. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay matindi galing sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Mr. Marbil, o ikaw, Romel. Ang kapangyarihan mo lamang ay kung ano yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw mo. Ang dyan, yung NAPOLCOM, di ba? Which is mga civilian in nature. Dapat sumunod ka. Kaya lang, Romel, mukhang umaastang batas ka dahil meron kang sinasandalang Panginoon sa tingin mo. Coach Oli. Ito pala si Marbil. Bakit yung mga nakapaligid kay Bonget mahilig sa papreskon? Diba? Actually, hindi nga nagpapapreskon masyado noon yan Pero ngayon, ibang klase Yan, ganyan din si Abalos. Hindi nagsasalita si Marcos, pero yung mga nasa paligid niyang salita ng salita. Ano ba ang English ng sinungaling? Di fake news. Bakit puro fake news yung nandiyan dyan? May nag-fake news na 5,000 projects, flood projects daw. Merong kasinungalingang nilabas. Ito si BP Sara. Ay, hindi pala. Diinan na natin. Fake news. Fake news ka, Marbil. Sabi ko nga, umpisa pa lang,
umaatikabon na itong letter na ito. Sasabi dito sa letter na ito, Romel. Tinawag lang niya sa unang pangalan. It's as if si Inday Sara sinasabi dito kay General Marbil na since wala kang respeto sa akin, hindi rin kita irerespeto. I will call you by your first name. Pala decision kasi. Isipin mo, siyang nagdi-decide kung ano yung dapat at kung sino dapat ang security ni VP Sara. Dapat merong ang trust and confidence yan. Siyempre, security mo yan eh. Alam ka naman maglalagay ka dyan. Tatandaan po natin ito ay bagamat walang koneksyon. Pero, naaalala nyo, nung pinatay si Degamo, wala yung security niya. Kaya napaka-importante yung trust and confidence. Ang ginagwardyahan naman dyan, si VP Sara, ikaw ba? Pala desisyon. Kaya nga kinestyon yun ni VP Sara. Ang tagal na, isipin mo. If I'm not mistaken, 2007 pa. Security na niya yan. Tapos, ngayon lang, ngayon lang po sa administrasyon ni President Bonget na nabulabog kaya mga security ni VP Sara. Anong meron? Ito nga, sa 1987 Constitution Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Yes. And all, anong ibig sabihin ng all? Lahat. Hindi ba kapiraso lang? Hindi ba konti? May exemption Walang ba? exemption. No. All government authority emanates from them, sa mga tao. Sa madaling salita, kayo hong mga kapulisan, nasa ilalim po kayo ng mga sibilyan. Especially kung ganito yung binigay na mandato ng taong bayan. Ilang milyon yun na bumoto kay VP Sara. Mas lamang pa sa presidente. Nakakalimutan mo po ata yun. Actually, sa totoo lang, ako legit pa yung 31M ni Bongbong, di ba? Kaya ikaw, Romel, medyo alam mo kung saan nainis talaga itong si VP Sara Duterte. Nakasulat doon sa unang bahagi nung sulat na okay lang sana kunwari tanggalan nyo ako, tirahin mo ako, pero yung magsinungaling ka sa publiko at sabihin mo itong mga ganito, ilang beses kang press con, nagdadaldal dyan, sasabihin mo puro kasinungalingan, doon na si VP Sara Duterte. Yung kasinungalingan mo sa publiko, dapat makorek in public. Ako sa totoo lang sinabi niyang sinungaling, which is pinakita niya at pinatunayan niyang sinungaling itong si Marbil. Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang una mag-resign. Kasi paano ka marerespeto ng mga nasa ilalim mo kung ikaw ay isang sinungaling na pinatunayan ng aming Vice Presidente. Hindi ho ito haka-haka, pinatunayan po. Kasi sabi mo nagpaalam ka sa Office of the Vice President. Ano sabi ni VP? Sandali, ako ang Vice President Hindi ka nagpaalam. Kinuha mo lang basta-basta. So doon pa lang, booking ka ng sinungaling ka. So ano ibig sabihin nito? Wala ka ng karapatan na manatiling bilang PNP chief. Dapat mag-resign ka na. Wala kang kredibilidad. Oo, dahil sinungaling ka. Sinungaling ka. Kung hindi makapal. Kaya lang itong gobyernong ito, yung mga alipores na yan, walang nagre-resign. Ang dami ng kahihiyan. Diyan pa rin. Kapit tuko pa rin sa posisyon. Antayin natin. Kung medyo makapal at itong mukha ni Marbil, may kahihiyan. Isa pang gusto natin gawin dito, lagi naman natin ginagawa, kinukumpara natin yung ngayon sa noong nakaraang administrasyon. Partida to Si Inday Sara hindi pa bumabanat sa gobyerno. Oo. Hindi pa bumabanat si Inday Sara sa gobyerno, pero tinatarantado na. Nako. Yan ang si Leni Robredo, very very critical yun sa gobyerno. Kahit na tama na yung ginagawa ni PRD, lintik ang pagiging obstructionist nun. Ibig sabihin, walang tamang ginawa si PRD at kahit harap-harapan, kayang siraan ni Leni Robredo si PRD nung panahon na yun. Pero never ginawa ito ni PRD. Maraming mga vloggers, mga media people na binabalahura si PRD, pero never nagdemanda yung tao sa kanila.
So dito mo talaga malalaman na itong mga to, mga praning. Wala pang ginagawa yung tao, binabalahura nyo na. Isipin nyo yan, ibang klase. At saka ano dito ang matindi talaga dito itong mga kababayan natin na nagre-react na rin. Sobrang nagre-react sila at naiinis sila sa nangyayari dahil ang tinding panggigipit. At ang mga nagre-react dyan, mga senador, si Senator Bato, si Senator Bongo, titingnan natin yan, yung kanilang mga reaction tungkol ho dito sa banat ng ating Vice Presidente. Alam mo kasi pagtatanggalin to ni ni President Bonget, pagtatanggalin mo yung mga palpak mong nakapaligid sa'yo. Sira na kayo, nasisira pa kayo lalo dito sa mga nakapaligid sa inyo. Baka tanungin na naman siya, sabihin niya wala siyang alam. Diba? Kasi di ba laging gano'n naman na walang alam? Hindi ko nga alam kung etong bang galaw nila ay masasabi nating merong alam ang presidente o galaw lang nito nung yung artistang secretary. Si Abalos. Abalos, kagagawan mo ba to? Ganito ka talaga ka-traidor? Mantakin mo, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Duterte noon kahit ang daming tumututol sa'yo noon bilang secretary. Ngayon, ganyan ka? Wala talaga. Pero ito maganda to medyo pinanindigan ng mga hudas. Pinanindigan ni BP Sara si Pastor Kibuloy. Oo. Kasi sinabi niya, kung nagagawa yan sa akin na Vice President, mas lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ni Pastor Kibuloy. Isipin mo, ginambala ang KOJC, tinitira sila Pastor Kibuloy, minamaliit, inaabuso. Ang daming pinagagawa dyan kay Pastor Kibuloy at kay OJC. Buti na lang at ito nagsalita ng maganda ito si BP Sara. Dahil napakadelikado na po yan. Totoo po yan At tulad nga niya, in connection, pinaimbestigahan naman si Atty. Roque. Lahat na lang ba ng naging kaalyado or dikit sa mga Duterte, kailangan takutin katulad nito mga ito, tatanggalan ng security. Medyo delikado po yan sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin yan, bumitaw-bitaw at dumistansya kayo sa mga Duterte. Dahil kung hindi, malilintikan kayo. Aalisan kayo ng security, kakasuhan kayo, papatawag kayo sa Senado, etc. Hahalukayan kayo ng kaso. Hindi na po talaga maganda itong nangyayaring ito. Mas maganda pa ngang mag-isip si Mayor Basti Duterte na dihamak na napakalayo ng edad sa kanya. At 35 years old, si Basti, malinaw ang utak. Mantakin mo, sinabi ni Basti na kung talagang, kasi napaka-lame nung excuse na kailangan ko lang tao. Kailangan ko ng 75 na pulis dahil kulang ako ng pulis sa NCR. Unang-una sa lahat, ang dami yung pulis na dineploy sa Mindanao. Ang dami yung pulis na dineploy sa Davao City. Pangalawa, mas importante pa ba yung security ng mga congressman? Naku, dami niyan. Kesa sa Vice President natin. Kasi imaginein mo Romel, 300 ng congressman natin. Ilan ang security ng mga yan bawat isa? Magtanggal ka lang dyan ng isa bawat isa sa kanila. Hindi naman delikado buhay ng mga yan Ang daming pera ng mga yan. Sandali. Sa akin congressman pa yan. Yan totoo, yung mga in-check. Huwag mo sabihin walang mga security in-check. Sir, alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa kanila. Gusto nyo ng prueba? Huwag na tayong magkabukingan dito. Alam natin yan. Kasi merong group chat sa mga yan na alam nila kung saan naka-duty yung mga tao. Nagkakaalaman yan. Huwag na tayong maglokohan, yung iba dyan, nilipat nyo sa mga in-check. Di umano. Di umano. Sa dulo, may di umano. Para malinaw. Kasi alam nyo, simple lang naman sinasabi. Sinungaling talaga. Oo, sinasabi ni BP Sara, magpakatotoo ka. Huwag mo nang dami mong palusot. Sabihin mo na lang, kalabang kayo ng gobyerno So, bakit kayo nakikinabang? Ganun na lang. Parang na talaga silang mga aso, Matatanggap pa ng Pilipino yun kalabang ka ng gobyerno, bakit ka kailangan magkaroon ng security mula sa gobyerno? Ganun lang. Tapos ang usapan, hindi, ang dami mong palusot. Dinaig mo pa yung asawang nagkapalusot na may kabit. Di ba yung mga may kabit, di ba? Ang daming palusot. Hindi, gali ako sa ganito, gali ako sa ganyan.
Palusutin mo na, sabihin mo, hindi mo na mahal. Ganun lang. Ang masaklap nito, Banat Bay, ang bobo ng magsisinungaling ka na lang, yung pangtanga pa. Hindi naman kasing tanga ninyo yung mga Pilipino eh. Alam naman natin yung nangyayari sa ngayon eh. Tingnan nyo nangyayari sa Davao. Safest city, pero ang daming checkpoint. Tapos dito, sasabihin mo na wala namang threat sa buhay ni Inday Sara. Paano walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yung tatay pa lang niya, ang dami ng mga binaldado ng mga tax evaders, mga oligarko, mga drug lord, mga ano pa ba, yung mga nasagasaan ni PRD, napakarami ng mga nasagasaan ng mga yan. Isa pa yung komunista. Si Inday Sara, komunista. Ang dami rin hinarang na komunista niyan nung naging DepEd Secretary at NTF-ELCAC advisor yan. So, sobrang delikado ng buhay ni Inday Sara. Bakit ikaw, Romel, hindi mo isakripisyo yung iyong security detail para mapunan niyang kakulangan ng mga pulis dito sa NCR? Di ba? Yun lang naman yan eh. So, kung hindi nyo kaya magsakripisyo, ano yun? Mas importante kayo kaysa kay Inday Sara? Sa Amerika nga eh, yung Special Service Chief nila nag-resign dahil hindi nila naprotektahan ng buo si Donald Trump. Tapos dito sa atin, ikaw pa mismo yung magtatanggal ng security sa pangalawang pinakamataas na leader sa Pilipinas. Ang tawag dyan, bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan eh. Huwag mo paikot-ikutin. Wala, kalaban kayo eh. So, tanggalan namin kayo. Kasi hindi nga lang si VP Sara Duterte. Lahat po na maka-Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Alam ko po yung personal. Lahat po na maka-Duterte, tinanggalan ninyo. Kahit si Senator Bongo. Pwede bang pakinggan natin yung audio ni Senator Bongo? Ito ho, pakinggan ho natin. Pasok. Ayan na. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, Senador, alam nyo, ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umaabot po ako. At dyan po kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nagsuggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, ipapaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Ayan. So, isa pala sa una sa mga natanggalan ng security, si Senator Bongo. So talagang mga Duterte. Oo, lahat to. Dito. Sinabi ko na sa inyo, lahat to. Hindi ko kasi madali yung trabaho namin. Sa totoo lang para sa kaalaman mo, Mr. Marbil. Kasi ang mga binabanata namin, puro mga drug lords, pogo, kahit, alam mo yun, hindi biro yung trabaho na ito. Bakit? Kung may mangyari po ba sa mga ganito sa amin, mananagot kayo? Si Vice Presidente pa po, ang kalaban niyan, mga komunista. Galito yan sa mga NPA. Matagal na lumalaban yan. Magtanong ka sa mga taga Davao. Yan ang number 1 na kinaiinit ng ulo ng aming Vice Presidente. Tapos tatanggalan mo? Anong karapatan mo? Tama yung sinabi ni Senator Bongo. Dinagdagan ng sahod nyo. Doble Sir, doble. Hindi ba mahalaga sa inyo yun? Bakit? Meron ba kayong extra income? Nagtatanong lang
Kasi yung mga kapulisan, tuwan-tuwa sa ginawa ng mga Duterte. Wala akong natanong ng mga pulis na sinabi nilang, bad trip kami kay Duterte. Lahat sila tuwan-tuwa dahil tinaasan ng sahod. Na-appreciate nila. Tapos babastusin nyo lang. Ano kayong kwentang klaseng tao? Palibhasa, pa-retire na kasi yung mga yan, Banat Bay. Yun. Pa-retire na yung mga yan eh. Kaya okay na sa kanilang gumawa ng ganyan. Ang importante, okay na yung buhay nila. Pagtapos ng kanilang serbisyo, hayahay na sila. Pero yung image ng pulis na inayos noong panahon ni PRD, wala na naman. Balik na naman tayo dun sa dati na may kailangan mo ng tulong, natatakot kang lumapit sa pulis. Kasi instead, matulungan ka nila, kinakabahan ka. Kasi baka sila pa yung mang-abuso sa'yo. Ang bantot ng style nitong gobyerno ngayon. Sobra. No? Sobra. Basta Duterte ka, parang napaka-insecure nyo naman, napaka-praning. Ano bang, tinitake nyo multivitamin? Sabi nga dito, nagtatanong, ewan ko sino to, pakisagot. Yung Romel ba at saka Junel, iisa? Hindi, magkatunog lang. Pero, oo. Parehas bastos. Parehas bastos. Ayan na lang ginagawa ninyo sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Ano na yan katarantaduhan na yan, kahayupan na yan Mantakin mo, nakasakay kayo HPG ka, nakasakay ka sa walang plate number na sasakyan. Samantalang nagpapa-implement kayo ng no plate number, batas no travel. Batas ay batas di ba? Sabi nyo, batas ay batas, sumunod sa batas. Tinatakpan nyo yung mga plate numbers ng mga mobile patrol cars ninyo. Yung mga ano ninyo, exempted o yung mga nameplates ninyo, tinatakpan ninyo ng mga vest. Tapos, tinahanapan kayo ng mga identification, hindi kayo nagbibigay ng identification. Kaya nga ngayon hindi mo na talaga ma-identify kung pulis ba talaga tong mga to o mga kriminal na balay mo, nagdadamit NPA pulis. yan, kasi hindi mo identified Abogado yan Yung nagtatanong sa mga pulis na to, abogado yan. Kasi nga, para malaman kung nasa batas pa ba yung ginagawa ninyo. Para na kayo talagang batas. May sarili kayong batas. Kitang-kita nyo naman. Tapos sasabihin nyo, kulang ang pulis. Ano binabantayan nyo dyan sa KOJC? Baka lumipad yung kingdom. Baka waksis ang binabantayan nila dyan. Hindi ko maintindihan. May binabantayan kayo sa loob. Nakapunta na pa kayo sa loob. Alam nyo ba kung pag pumapasok kami dyan, yung mga dila namin napapasok dahil sa mga bibig naming medyo... Kanina nga, Banat Bay, may nag-comment sa akin, sabi niya, "Oy, mga banateros, nagvi-video kayo doon, lalo tuloy naiinggit yung gobyerno. Kasi video kayo ng video." Ako ang sagot ko, iyan yung isang way ng pagpapakita namin na sa mga areas na yan, sa mga properties na yan, wala si pastor. Kaya nga kami free na nakakapag-video we are allowed. Dyan Oo. Walang nagpipigil sa amin Oy, huwag kayo mag-video dyan, huwag kayo mag-video. At wala rin nagsasabi sa amin na mag-video kayo. As in kami yun. Kung kailan namin gusto mag-video, anytime na kailangan at gusto namin, makapag-video kami. It's a clear indication na sa mga properties na yan, wala dyan yung hinahanap At saka ako I did you a favor kay mga pulis. Hinanap ko si pastor. Sayang yung 10 million So magbe-birthday pa naman ako. So, hinahanap ko talaga siya. Parang malay mo, may pa-birthday, di ba? Pagka, pastor, tara, sama tayo, baksis tayo, di ba? Tapos bibigay ko na doon sa polis. Di ba? De, joke lang Pero, wala talaga dyan Nakailang pasok na kayo Ano ginagawa nyo dyan? Nangaharas lang talaga yung mga yan, Banat. Alam mo kung andun si pastor, hindi na mag-iimbita. Ilang beses na kaming inimbita dyan sa loob. Hindi lang kape, kahit sila ka Eric, sila... Pati nga kasulok-sulukan, pinapupuntahan na sa inyo Bakit imbita pa sila ng imbita dyan? Kung may tinatago ka dyan. Alam naman nila yung mga katulad namin, napakadaldal sa lahat sinasabi sa vlogs namin. Iimbitahan mo pa yung napakadaldal na mga yan. Kung may tinatago ka, malinis talaga yung loob na yan. Kaya nga, alam mo, nagsalita rin si Senator Bato. Pakita natin yung statement ni Senator Bato. Ayan. Kasi sinabi ni Inday Sara, Banat Bay, na isosoli ko pati yung 45 na pulis na ikaw mismo namili. Kasi yung mga security ko,
tiwala ako dyan. Since 2006 pa, 2007. 2007, nasa kanya na pala yung mga security detail na yan. Tapos babawiin nyo ng ganun-ganun. Yun nga Dali, magtataray muna ako, tagal ng picture. Di ba? Alam mo, yan. Nagtaray po kasi si Willie minsan pagka natatagalan. Parang gusto kong gawin. Attention, former PNP, AFP, who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara. Please sound off. Ang tindi ng mga... Ganito na ba tayo kahirap? Bayanihan lang, walang sweldo. Kahit na Pwede ba pulis kahit na lang? hindi pulis, si Boss Dada na lang, tsaka si Jay Guevara? Oo, pwede natin ibala yun. Payag ka ba dyan? Ay, ako Pag mapayag hinarang mo ako. yung tiyan nun, bago umabot dun sa ang daming tabang dadaanan nun. Kayong dalawa na lang. Pero sobrang nakakahiya to, Coach Oli, na pag nakita to ng ibang bansa, sabihin nila, paatras talaga Pilipinas. Hindi, tsaka tayo diktador pakaman. yan. Sobrang pagkakadiktador ng gobyerno to. Panggigipit yan. Mantakin mo nasa batas, entitled ang Vice President natin para sa security detail. Takin mo, pulis lang ang kayang gumanito. Di ba hindi sa minamalit natin yung pulis, pero Vice President kasi ito eh. Tapos PNP Chief, so ibig sabihin ano to? Yung PNP Chief, mas makapangyarihan na kaysa sa Vice President ng Pilipinas. Pucha, nung huling pagkakaalam ko, sumasaludo dapat ang PNP Chief sa Vice President. Di ba? Kaya nga, Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas eh. Hindi pa nagsalita si Pangulong Duterte, si dating Pangulo, which is siya rin tinanggalan. Saka nakakita ng ganyan. Gawin mo sa Amerika, tanggalan mo yung dating presidente nila ng security. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tinanggalan din ng PSPG. Anong klase ka yung sa totoo lang? Dati kasi may pulis dyan sa may labas ng village nila PRD. Oo, pero hinugot daw nga nila yun. Tinanggal nila yung mga yon. So, anong reason? Gusto nyo ba mamatay yung mga... Hindi nyo ba kayang talunin yung mga Duterte sa fair na laban? Hindi nyo ba sila kayang talunin sa fair na eleksyon? Kailangan nyo pa silang ilagay yung buhay nila sa bingit ng pagkadisgrasya para lang matalo nyo sila? Ganun ba gusto nyo? Ibang klase talaga, sa totoo lang. Itong mga nangyayari sa atin ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, kung mga walang kakwenta-kwenta tong inaasikaso natin. Dami problema ng Pilipinas. Nakafocus kay Pastor Kibuloy, nakafocus kay BP Sara, nakafocus sa KOJC, nakafocus sa Davao. Ewan ko sa inyo, kung iniintindi ninyo yung 5,000 projects, flood projects nyo nang sa ganun, pag umulan, hindi na naman kayo magmukhang tanga dyan. Asikasuhin nyo yung presyo ng bigas. Yung mga ganyan, yung may kinalaman sa lipunan at sa bayan. Ubusin niyo yung drugs. Nagsalita. Nagsalita tuloy ito isang netizen. Nasaan na si Manang Aimee? Wala ka bang magawa dyan? Isa pa yan, si Senator Aimee. Ano naman masasabi ng senador? Vice President nga, binababoy nila, senador pa kaya? Yun. Kapatid daw eh. Hindi, may nagtanong sa akin, ano masasabi mo? May nagtanong sa akin dating secretary. Ano masasabi mo kay Senator Aimee? Sabi ko, out ako dyan. Hindi ko type yan. Kasi puro bibig walang gawa eh. Unless siya mismo, i-call out niya yung kapatid niya ng drug test. Doon posible ako maniwala. Pero ingat po tayo. Ako'y sa aking opinion lang. Puro ganun lang yan. Ay, nako. Hindi ako sa pang nasa tingin ko dito, kulang sa yag balls to si Mr. Romel. Alam mo kung bakit? Hindi, baka lang Baka lang dahil inutusan ka. At hindi ka makahindi dun sa nag-utos sa'yo. Siyempre, may utang na loob siya Ginawa siyang hepe. Hindi naman siya next in line. Yun lang, sir. Ako nagtatanong lang kung meron ba kayong yag balls pa na bumangga dito sa nag-utos sa inyo. Kasi ako hindi ako naniniwala na galing lang sa inyo ito. Merong nag-utos sa inyo na tanggalan si BP Sara Duterte. Alam naman natin kung sino siguro yon. Isa sa mga nagaharing Diyos ngayon sa bansang Pilipinas. Yung kalaban mismo ni BP Sara Duterte. Inutusan ba kayo? Na baka tanggalan kayo ng budget? Bawasan kayo ng budget? At kaya hindi nyo matabla? Ako nagtatanong lang, sir, Mr. Marbil, Mr. Romel. Ay, sayang naman po yung pagiging general ninyo
kung kaya lang kayong utos-utusan ng sino man dyan. Nagiging trend kasi ngayon yung pagsisinungaling. Nakalusot kasi yung isang kasinungalingan nila eh. Nung nahuli si Canada, si Madam Canada ng KOJC, yung isa sa mga akusado or inaakusahan nila. Nung nahuli yun, nagsinungaling na sila eh. Kinwestiyon na natin yun eh. Eh wala eh. Pinabayaan natin eh. Ngayon, nagsisinungaling na naman sila. Siguro in the hopes na mag-slide lang to. Imaginein mo, 3 beses na nagpaliwanag. Hindi mo ba kaya, Marbil, magpaliwanag ng isahan lang? Kaya kailangan mo pa ng 3 instance para maipaliwanag mo lang, ma-justify mo lang yung pagkuha mo ng tao kay Inday Sara. Kasi alam mong nagsisinungaling ka. Poor excuses kasi, kaya kailangan mo kaya kailangan mong i-revise yung statement mo kasi according to Inday Sara, sinungaling ka. At meron siyang 4 na patunay o kung 4 na pagsisinungaling mo na niribat niya. At talaga naman, sana mabasa mo to at sana yung mainstream media makuha ang statement nito ni General Marbil. Tingnan natin kung magtataray. Kailan ba ito Kailan ba ito na-appoint? Kailan ba ito naging chief? Ito si Marbil. Ito si Romel. Hindi ako Alam sure ko, kung bago kailan. lang ito eh. Bago lang yan, this year lang. Bago lang, ang dami ng kalat. Alam mo kung ba't ko nasabing baka? Wala itong yag balls? Gusto nyo ng istorya? O sige, pasok. Nung dating ikaw ay HPG, director, Yan, alam ko yan. pinatanggal mo mga pakpak dyan ng mga sticker. Tama, mali? Tama. Tama. Oh. Sa katunayan, isa sa mga nagtanggal noon ay si Mocha dahil HPG yan. Tiger, HPG. Tiger. Sorry. Tiger. Master Tiger. Oo. Tinanggalan mo. Lumabas ang video. Siyempre, si Mocha naman, very submissive yan eh. Tinanggal niya. Lumabas yung video. Maraming nagalit na Tiger at Master Tiger na mga retired generals. Ano ginawa mo, Mr. Marbil? Kinausap niyang personal. Pinatawag mo si Mocha at kinausap mo at humingi ka ng tulong magpaliwanag sa mga kapwa Master Tiger at Tiger dahil pakikinggan siya dahil nasa administrasyon siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati may katungkulan pa si Mocha. Humingi ka ng tulong kay Mocha. At si Mocha tumulong sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Tinulungan ka niya na magpaliwanag kasi nagagalit na yung mga Master Tiger eh. Kasi they deserve it. Kasi yung Master Tiger, medyo may pakpak ng konti yun eh. Kamukha nung logo, kamukha nung logo ng HPG. Although hindi logo ng HPG. Pero sila nag-design nun eh. Tama. At dito ka pa magtataka. Si Jet Li ayaw niyong tanggalan. Oy, sino yun? Bakit? Bata ni JBARC ito? Dahil, ibig sabihin, dahil huba, hindi ko sinabing batang bata. Ibig ko sabihin, dahil kaibigan, Bataan. o bataan, o barkada, kaya hindi nyo matanggalan? So, asan ang yag balls mo? Yung tanong lang, tanong lang po ito. Asan yung yag balls mo? Kasi yun nga, humingi ka ng tulong eh. Hindi mo nga kaya ipaliwanag doon sa mga Master Tiger eh. Kaya nga hininga mo pa ng tulong si Mocha. Tapos kay Jet Li ngayon, naka-expose sa TikTok yung tiger niya, hindi mo matanggal. Nasa windshield ng motor. Oo, tapos sasabihin mo ngayon, ganito. Ano na? Pero speaking of, kasi nung naging hepe ng HPG yan, nagpasikat yan. Ang dami nagalit. Oo. Kasi biglang binawal niya yung kusina, biglang binawal yung mga ilaw na extra. Nagagalit yung mga underbone riders kasi ang sinisita lang nung mga panahon na yon, sila lang na mga maliliit na riders. Pero yung mga riders na malalaki, yung mga motor nila, parang may exemption daw. Dati na palang double standard. Ano na to? Kumbaga, mahilig to magpasikat. Okay naman, meron actually batas ang merong batas ang LTO patungkol sa busina, sa ilaw. Kailangan yung ilaw hindi siya nakalagay doon sa mga moving parts. Pwede ka naman maglagay ng accessories na extra ilaw eh. Kailangan mo naman yun. Kaya lang syempre, pag bago ka, kailangan ka magpasikat. Ngayon, ganyan din ang ginagawa niya. Bago siya, kailangan niya magpasikat. Nagpasikat siya nung bago siyang HPG,
Ang daming galit na galit sa kanya noon, pati yung mga kapwa natin mga riders. Tapos, pagpasok naman niya as PNP chief, ganyan, nagpasikat din. Sino ba tong Jet Li na to? Ito ba, kamag-anak ba ni Bruce Lee to? Hindi. Ito yung karatistang But anyway, April 1 daw na-appoint. So ilang 4 na buwan. Grabe, no? 4 na buwan, daming kalat. Hindi, tsaka takang-taka tayo, hindi to masyado nagpe-press con before. Tandaan ninyo, pwede na mag-artista si Jean Fajardo. Sa sobrang araw-araw, si Jean Fajardo na nagsasalita para sa PNP, putya, tinalo pa niya si Coco Martin. O ngayon, siya na mismo nagsasalita. At siya na mismo nagbibigay ng mga statement. O siguro talagang itong panahon na ito talagang pero untouchable. titingnan natin kung may yagballs. Kasi sabi nga si Banat Bay nagsabi nun Hindi, ako tanong lang naman yun. Kung may yagballs kung sasagutin niya yung mga sinabi ni BP Sara sa kanya. Kasi So far wala pa daw eh. Sinungaling ka daw eh. O di sagutin mo kung may yagballs ka. Baka mamaya ang sasagot na naman yan ibang tao, si Abalos. Kung sino man. Di ba? Sagutin mo si BP Sara, tingnan natin. Magkaalaman. Pero itong pangharas kay Inday Sara, ano bang pinagmulan nito? Madami. 3 ang sinabi ni VP Sara Duterte. Tatlo. Sige. Tigi-isa tayo. Mauna ka na. Ang sinabi ni Inday Sara, right after kong mag-resign sa DepEd, ito na, nangyari na to. Ano pa yung isa? Ako na yung pangalawa. Kasi Pangalawa na. sa'yo na yung huli. Yari tayo dyan. Yung pangalawa, designated survivor. Nung binanggit niya yun? Nung binanggit niya yun, villain na siya kagad. Iba na. Galit na galit, pati yung mga congressman. Gusto pa siyang paano. Yung pangatlo, yun ang matindi dyan, yung pangatlo. Yung pangatlong sa tingin niya ay isa sa mga rason bakit ginagawa to sa kanya. Dahil sa salsalerong mga vlogger nitong cocaine video. Sorry sa term, pero term talaga na ginagamit siya ng Sa media. media, Pangit pakinggan, pero yun talagang ginagamit na term sa media. Bakit? Yung cocaine video daw. Di ba, paulit-ulit natin sinabi nun. Sinabi nila, pati na rin ako, na kahit anong deny ng mga Duterte dyan, sa kanila magre-reflect yan, sa kanila babagsak yan. Kaya eto na, buhay na patunay, galing na mismo sa bibig ng ating pangalawang Pangulo na nangyari lahat ng ito dahil sa mga rason na yan. Baka sabihin nila galing sa Banateros. Hindi. Kanino galing yan? sa video. Kay Inday Sara na mismo nang galing yan. Yung video na, ulitin natin hindi kami naniniwala sa video. Palpak lang yung paglabas nyo ng video. Hindi dapat sa maisug, dapat sa personal. At hindi nyo itiniming. Dapat nung hawak nyo na, inilabas nyo na. Dahil may mga pasikat, mga lukal-lukang vlogger, para pagkakitaan, ayan, nadamay pati si BP. Sino nagsabi? Si Inday Sara. Sa sulat. Siguro naman, wala na tayong doon. Kumbaga parang drop the mic na yun. Oo. Pag kayo, magagalit pa rin sa amin, ibig sabihin, hindi talaga kayo Duterte supporter. Kayo ay Maharlika supporter. Diretsuhan na. Huwag tayo magpaligoy-ligoy. Pag nagalit pa kayo sa amin, para na rin kayo nagalit kay BP Sara Duterte. Bakit? Siya na mismo nagsabi. Tigas ng ulo ninyo So, hatiin na natin. Kanino ba kayo? Sa mga Duterte o kay Maharlika? Sumagot kayo. Ako Duterte ako. Ba't walang basher ngayon? Magtatawag yan Parang kampon. Pag dumating isa... Tapos yung mga amuyong niya, si Bisdak at saka si BMR, kayo pang dalawa. Maharlika ba kayo o Duterte kayo? Bayani yan. Siya daw ang makabagong Gabriela Silang. Basta kami, Duterte kami. Doon kami. Tatayuan namin ang mga Duterte. Kung ano magpoprotekta kay Pangulong Duterte at sa mga anak niya, doon kami. Kahit sanggain pa namin yung mga bala na yan. Basta nasa unahan si Dada, okay lang. Pangalawa si Jay. Pangatlo ko, para bago tumama yung medyo nabawasan na ng impact. Kaya dyan nga natin masasabi kung sino ba talaga ang mga manggagamit. Kasi katulad nga nung in-expose natin sa isa vlog natin na itong si Agent Morales, kung ano-ano sinasabi sa Maisog, ano-ano ang sinasabi sa SMNI, kung ano-anong sinasabi sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi naman natin naririnig. Itong mga kasamahan natin ay pinagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy. So kasi nga, for the views.
Sagutin nyo yan. Kailangan nyong tayuan. Ano ba talaga? Kayo ba talaga yung mga loyal o loyal lang kayo sa mga channel ninyo? Kami, wala kaming problema. For the views Kahit mawalan kami ng mga viewers, walang problema. Mukhang mga pera eh. Sa bagay, kung marami ka nga namang utang sa Amerika, kailangan mo ng views. Di ba? Oh. Para daw kay Bibian, wala ako sinabi dito wala akong binasa ko lang to. Sino Bibian? Hindi, sinabi rin nila noon na same people, same group of people, same group of vloggers na siya daw ang nasa likod ng maisog. Bakit hindi sila apektado nitong mga kahayupan ngayon? Bakit ang tinitira mga Duterte? Sabi nung iba, ayan na naman kayo. Alam mo, let's draw the line. Yun lang ang importante, saan kayo? Sabi ni Mrs. Love, grabe bakit ang laki ng galit nyo kay Maharlika? Walang hiya. Let's draw the line. Kakasabi na nga lang, Nasira na nga ang mga Duterte. Let's draw the line. Kanino ba kayo? Kay Duterte o kay Maharlika? Hindi pwedeng gumitna. Ang hirap sa inyo Kita nyo na apektado na yung buong bayan natin. Kayo, iiyak pa rin kayo. Kanino ba kayo? Sa Pangulo o dito sa luka-luka? Sagot. Wala. Di ba? Again si BP Sara po nagsabi niyan, wag kami. Wag po kami ang anihin ninyo. Si BP Sara na nagsabi niyan because of that. Yan yung trigger point nila siguro Yung cocaine video na yan. Na-trigger na yung gobyerno siguro, sabi nila, kagagawan yung mga Duterte balasubasan tayo. Ganun ang nangyayari. So ang tanong, nakakatulong ba talaga kayo? Hindi ba? Kayo nang bahala. Basta tayong mga banateros, lalaban tayo para sa mga Duterte. Bakit? Kasi may nagtanong kahapon sa'yo uminit din ng ulo mo. Bakit ba kasi sa mga Duterte, loyal ba kayo dyan, hindi sa bayan? Alam niyo kung bakit? Kasi sila Duterte po ang para sa bayan. Kaya namin gusto na ang mga Duterte, kasi balikan natin 2016 to 22. Di ba yan lang naman po ang sinilbi nila? Nagsilbi sila sa bayan? Kung hindi dahil sa kanila, ang laki ng nagawang tulong nila. Oo, hindi perfecto. Pero sila talaga ang mga politiko masasabi nating para sa bayan. Hindi namin gusto si Pangulong Duterte because of anything else, but because they are serving the people. Sila ang talagang true public servant. Wala nang iba. Yung iba, alam naman natin dyan, puro mga politikong takot, bumangga sa oligark, takot, bumangga sa mga kusino man dyan. Etong mga Duterte, hindi sila takot. At ang primary concern nila, yung mga maliliit. Kaya nga yung mga inaping OFW na balikbayan box, ano sabi ni Duterte? Pag balikbayan box, wag na huyang buksan. Utos niya yon. Noong nagkaroon ng laglag-balag, bukasan, ano sinabi niya? Tanggalin yan. Pagka naulit pa yan, ano ginawa? Tinanggal yung buong kumpanya. Ako pwede ko sagutin yung sinabi mo. Yung tungkol sa bakit makaano ba kayo, Duterte ba kayo? Kasi ganito po kasimple yun. Naaalala nyo nung pinatanggal po ang di umanong Marcos Sr. Sigaw ng sigaw ang taong bayan na diktador yan. Di umano yan si Marcos Sr. Yung galit ng taong bayan, talagang gusto na nilang, kung pupwede, lahat gagawin na nila. Anong nangyari? May pinalit tayo. From bad to worse tayo. Ganun ang nangyari. Kasi dahil sa galit, magpalit na lang tayo kahit sino, basta hindi Marcos. Kaya nga ang sa akin ngayon, kung hindi lang Duterte ang ipapalit nyo dyan, wag na Kasi mauulit yung nangyari noong 1986 EDSA. Magpapalit lang tayo ng inaabuso yung galit ng taong bayan, ginagamit yung galit ng taong bayan dahil sa diktador, dahil sa pangunguna ng palpak na liderato at mag-eepal-epal. Kaya yung sinasabi nila, alam nyo, ito hindi naman sa ng Duterte, hindi po. Kung hindi lang Duterte papalit, wag na. Magkakaloko-loko lang tayo dyan. Kaya nga sabi namin, ako na lang personally, baka ma-misquote ko yung grupo ko, hindi, ito usapin. Kaya ang susundan namin, Duterte. Pag sinabi ng Duterte, ganito, ganito. Pag sinabi ganito, ganito. Pag sinabing attack. Pag sinabing kalma. Ulitin nyo na naman. Magpapalit na naman tayo ng ginagamit lang yung bagsak tayo ulit. Gusto nyo, balik tayo sa
bida-bida dyan na sekretary, paiikutin yung ilalagay nila. Gaya dati. O, di ba? Type nyo yun. O, kayo na bahala. May nagsasabi dito na bakit nyo daw masyadong dinidiin pag nabudol. Tapos ito lang, ganito lang kasimple. I-relate ko dun sa mga nagsasabi rin na bakit dati kayo binabanatan nyo si Pastor Kibuloy. Alam mo, ito lang, simple lang din. Sagutin ko kayo. Si VP Sara Duterte, dating Uniteam. Sigurado ako, nagsisi na siya, kaya nga siya tumiwalag na. Umalis na. Ang Banateros, dating bumabanat. Pero na-realize namin na mali pala yung mga yon. At pinakita sa amin, binigyan kami ng ebidensya, kaya nagbago rin kami. Tanungin ko kayo ngayon, si VP Sara nagbago, ang Banateros nagbago. Kayo bang mga tanso na nagpaloko nung kay Maharlika, nagbago pa rin? Nagbago na ba? O hanggang ngayon sumusunod pa rin kayo sa nambudol sa inyo? Kung talaga nagbago na kayo, dapat hindi nyo na sinusundan yung mga nambudol sa inyo noon. Si VP Sara nagbago na, kami nagbago din. Kayo ba, nagbago na? Ito masasabi ko dyan. Hindi ko po ibinababa kasi kahit naman sa channel ko sinasabi ko, yung mga nabudol, okay lang yan. Welcome yan. Pasok kayo sa channel ko, etc. etc. Hindi ko po sinisisi. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. At ako rin naman ay nagkakamali. So hindi issue para sa akin, personally, yung ikaw ay nabudol. Kasi marami naman tunay na DDS na nabudol pero nagbago na ng loob eh. Kaya lang itong mga ito ay tunay na DDS dahil halimbawa, si Pastor Kibuloy, di ba? Sumuporta naman sa kabila. But never niyang tinawag na mangkanor si PRRD. Tama o tamang-tama? Tama. Di ba? Swak sa ba nga? Di ba? So sinasabi natin, ito yung mga nagkamali lang, pero talagang legit. Ulitin ko, legit Duterte supporters. I raise my case. Naku, patay tayo dyan. At dahil dyan, nakipagkamustahan si Vice President Sara Duterte sa ilang mga Filipino community leaders sa Europe. Dyan sa Munich, Germany, samantalang dinepensahan naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Vice President Sara matapos minasama ng ilan ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa labas ng Pilipinas. Si Jason Rubrico, magbabalita. Labis na ikinatuwa ng Filipino community leaders ng Europe ang pagkakataon na makadaupang palad si Vice President Sara Duterte sa Munich, Germany kamakailan. Personal na inasikaso ni Vice President Sara ang mga kababayan nating dumalaw sa kanya. Pinasalamatan niya ang mga OFW sa Europa dahil sa nagpapatuloy nilang pagsuporta sa pamilya Duterte. Nagpapasalamat ako dahil hindi din kaya lahat ng ating mga local government, ng gobyerno natin. Nandiyan din kayo. You are blessed and you are sharing your blessings with our kababayans. Kahit wala namang nagsabi sa inyo na tumulong kayo sa kanila, pero nagbibigay kayo sa mga kababayan natin na naghihirap. Pinasalamatan din ni Vice President Duterte ang mga OFW sa kanilang patuloy na pagmamahal sa bayan. Tiniyak rin ng pangalawang Pangulo ang maayos na pagseserbisyo ng gobyerno sa bansa. At maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa ating bayan at sa inyong interest. Interest na maayos yung gobyerno natin at maayos yung bayan natin. Ang aming pangako lagi sa inyong mga kababayan namin ay yung aming sincero na pagservisyo sa ating bayan at bibigay lahat ng kung ano yung makakaya namin para maayos yung ating bayan. Nagmula pa ang mga Philcom leaders sa mga bansang Switzerland, Germany, Austria, Italy at France. She is really very humble, very brilliant, and very kind person. That's why we have to continue our support sa maisog sa Duterte family. Guaranteed na they have the legacy and they have the conviction and the goal to help protect the Filipinos and to uplift our country. I want na VP Sara, our next president. So, here in Munich, mostly maraming DDS. So, isusupport natin from heart
ang BP Sara kandidator coming 2028. Tuwang-tuwa kami na nagtipon-tipon ang mga maisog international Germany at dito sa Munich. At ang panawagan namin na sana suportahan natin si Inday Sara Duterte. Ay naku, maligaya ako at makita ko na ng personal si Ma'am Inday. Tapos at least ipakita natin ang suporta sa kanya dahil sa panahon ngayon kahit na makita natin na parang masaya siya, pero siyempre may mga naging pinagdaanan sa mga ginawa sa kanya ni BBM at saka yung mga ng admin, mga panggigipit. Ay sumusuporta kami kay Vice President Sara Duterte na para muling ibalik ang katahimikan at kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat po kami na nakasama po namin, nakadaop palad ang ating Vice Presidente dito sa Munich, Germany. Pero ang pagbiyahe ni Vice President Duterte sa Germany, minasama ng ilan, sabay pa viral ng hashtag nasaan ang pangalawang Pangulo. Nataon kasi ang pagbiyahe ni Vice President Sara sa pananalasa ng sama ng panahon kung saan pinalubog ng tubig baha ang maraming lugar sa Metro Manila. Para sa kapatid ni Vice President Sara na si Davao City Mayor Sebastian Duterte, sinisiraan lamang nila ang pangalawang Pangulo. Pandaot man na. Natural na, balik ka, gagawa na na. Ang tanaw na to, balikan sa nato yung zona, kung sa yung giingon na ng flood control niya, o niya, nagbaha ron, o niya karon, wala sila mga mabasol ng lain tao, daoto na lang si Presidente. Anara na, it's just politics. Sa opinyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, asahan na raw ang mga paninira kapag ikaw ay tinuturing na isang kalaban ng gobyerno. Politika po talaga yan. Lahat talaga ngayon ang kalaban ng gobyerno, pilit na sinusupil, pilit na sinisiraan. Whether be it VP Sara, ako o kung sino man, asahan na po natin yan. Una nang ipinaliwanag ng Office of the Vice President na ang biyahe ni Vice President Sara ay aprobado at inisyuhan ng Travel Authority mula sa Office of the President noong ika-9 ng Hulyo 2024. Sa kabila ng mabatikos, nanguna naman ang OVP sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagbaha sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Yun, no? Sabi nila, nanood daw ng concert yan, ang daming fake news, no? May fake news na sa mga Dilawan, may fake news pa sa mga Pulahan, may fake news pa sa mga DDS, Ano ba sinabi? Nanood daw ng Taylor Swift na concert. Wala namang concert si Taylor Swift sa Germany, di ba? Talaga? Oo, bakit napakatanga naman ng fake news nila? Hindi nagtataka lang ako kasi di ba kung gagawa ka ng fake news, dapat medyo malapit-lapit. Huwag yung gagayahin si Makagago. Kilala niyo si Makagago? Oo. Kasi pag nag-fake news yun, alam mong parang tanga lang. Huwag ganun. Dapat medyo yung fake news mo malapit-lapit sa katotohanan para paniwalaan. Diba? Tama. Nadamay pa yung isang influencer, no? Sa totoo lang, itong mga propaganda ng mga, ng mga nabuhabatikos kay Inday Sara, talagang alam mong bayad di ba, alam niyo naman, naririnig niyo naman siguro every time na merong nagsasabi sa mga live streams natin na tayo ay binabayaran, may pineplay akong audio recording na cash to cash. Oo, quincenas katapusan, unlimited contract. So ganyan ang bayaran. Kita mo, baha sa nagkakabaha rito sa Pilipinas, sa Metro Manila. Considering na 1.4 billion ang ginagastos daw natin para sa flood control projects. Matakin mo kahit umaraw o walang ulan, tuloy-tuloy yan. Araw-araw, umulan bumagyo, may ginagasta tayo para sa flood control projects. 1.4 billion. Buti na lang, in-expose yan ni dating Senador Ping Lacson. Kung hindi, wala. Tingnan ninyo, pagkabaha, nangutang kagad or mangungutang daw, di umano ng $500 million para lang sa mga nasalanta. Nasan na? Kalahati pa lang ng taon, nangungutang na tayo para sa mga nasalanta. Paano kung may magkaroon na naman ng isa pang dilubyo bago matapos tong taon na to o 3 pang dilubyo bago matapos tong taon na to?
Di ba? So saan natin kukunin yung pera? Kung ngayon pa lang, kalahati pa lang na taon, ubos na yung pera natin. Ano ba ginagawa nyo kasi sa pera? Ayuda kasi kayo ng ayuda eh. Yan ang problema natin. Sipin mo, nagkabaha. Hanap sila ng hanap kay VP Sara. Patay na ba si Marcos? Ay, tinatanong ko lang, hindi ko maintindihan itong mga iba. Bakit ba lahat ng problema ay si VP Sara ang hindi nyo mahanap yung presidente nyo? Ano ba kayo? Insecure na talaga kay VP Sara o type nyo si VP Sara? Sa bagay, gumaganda naman si VP Sara, no? Kaya wala sila Wala silang magawa. Kasi ang main goal talaga nila hanggang sa 2028, masira si VP Sara Duterte para manalo itong si Tamba. 'Di ba? Na presidente. Na alam natin every time na tumatakbo tong senador, kulela to Laging talunan to. Kaya nga sinubukan nila yung PI kasi talunan siya. Ngayon naman, talagang sisirain nila si VP Sara para talaga manalo siya. At tapos uubusin, ang DSWD na mga ayuda sa kanilang pagdalaw-dalaw sa mga lugar para mamigay. Pambira, oo. Alam mo, kung totoo itong sinasabi ni Banat Bay dahil kinokontra si VP Sara, may pangarap sa 2028, ito si Tamba. Kahit po hindi tumakbo, ako sa aking tingin dito, kahit hindi tumakbo si VP Sara, or kahit sino mang Duterte hindi tumakbo sa 2028 bilang presidente, hindi pa na. Malabo ito. Malabo pa sa pagputi ng pagputi ko. Malabo pa sa pagputi ko ang ipapanalo mo, Tamba. Kaya talagang medyo delikado tayo. Magdasal tayo mga boss na hindi na muna magkaroon ng hindi na magkaroon ng mga delubyo, mga ganitong klase ng mga natural disaster. Kasi wala mukhang sa nakikita talaga natin ngayon, mukhang wala ng pera gobyerno as early as now. Ano pang gagastos din natin sa mga susunod? Mabuti nga nung Coach Oli, nung umalis tayo dito, bumabagyo. Pagdating natin sa Davao, mainit ang panahon. Maganda ang salubong sa atin ng Davao. And kwento na rin natin yung experience natin sa Davao, Coach Oli, hindi ba? Nakita natin yung mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy. And ayun nga, naipakita natin sa mga tao na wala sila doon. Ayan, at na-interview natin itong mga ito. Ayan, nakikita nyo yung nakaputi na yan na kumakaway na gano'n. Ayan, yung nakaputi na yan na batang babae. Yan yung kinaladkad ng mga pulis. At tinadyakan pa yata, sinikmuraan pa yata, mantakin mo nene. 15 anyos, yan yung kanilang binalahura. So, nandito tayo sa mga properties na talagang paborito ni Pastor Apollo Kibuloy. Glory Mountain. Glory Mountain to. Natanong nga tayo kung ano bang nakita nyo na difference between yung mga properties na pinupuntahan ninyo. Well, ang gusto kasing sabihin, ang gusto kasing i-emphasize ni Ma'am Nori sa atin is sobrang advanced nila. Kasi nakita mo, wala nga naman mga hanging na mga dangling ng mga kuryente, talagang kaaya-aya sa paningin. Lahat ng kanilang mga kable nasa ilalim. Pero ako, hindi talaga yun ang na-emphasize ko Kasi para sa akin, yung aesthetics yun ang talagang nakita ko, ang tinitingnan ko talaga every time na nagpupunta ako sa Kingdom of Jesus Christ is kung yung mga tao na sumasalubong at humaharap sa atin, kasing bait pa rin sila nung unang nakita natin sila. Considering na pangatlong beses na natin, pang-apat, pang-limang beses na natin ito namimit. Itong mga ito, ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Yan yung magkakapatid, kukurutan pa. Hindi pa rin nagbabago, mga bossing, yung kanilang paikitungo sa atin. Talagang grabe kung asikasuhin nila tayo. Grabe kung talagang pinapakita din nila na mahal din nila yung Banateros. Considering na dati rin naman tayong naging critical sa kanila. Di ba, Coach Oli? Yung nasaktan dyan, babae, Bata, payat. Ang nanakit, maraming pulis, baka pwede natin armado. Ipakita lang kung ano ba yung sinasabi nating nanakit. Yung hinatak. Pakita lang natin. Kung meron tayong video ulit noon, yung kinakaladkad yung... Magwiwili na naman ako dito pagka hindi nyo nakipakita yan.
Hindi, yung sa Glory Mountain na hinaltahaltak na. Yung audio na lang, parinig muna natin. Audio, may sinisigaw yung mga bata eh. Pwede ba natin parinig? May sinisigaw yan. Banatero. May audio ba? Ayan, nakaputi na yan. Oh. Yung nini na yan. Sana may ipakita natin yung video na hinahablot-hablot yan nun sa, sa may gate ng KOJC nung Day of Infamy. Nako, talagang madudurog ang puso mo. Para pagdaanan ng isang batang babae yung ganong karanasan sa buhay, nakatatak na yun sa kanyang buhay, palagay ko. Etong mga to, kahit na may mga masamang nangyari na sa kanila, talagang all out pa rin yung pag-aasikaso nila sa atin. Hindi, tsaka alam mo, ito para lang sa kaalaman ng mga iba, kasi may vlog nga ako dyan eh. That place is kaya kinreate siya ni Pastor Kibuloy para yung mga gustong mag-reflect, di ba? Siyempre, sa sobrang busy ng buhay natin, kaya nga, kahit si MJ Mondear, di ba? Pumupunta siya dyan para mag-fasting. Ibig sabihin, that's a place not lang para magbakasyon, para to commune with God. Yan po ang tinuturing nila, kaya nga Glory Mountain eh. Talagang alam mo, pag nandyan ka, meron akong audio niyan na maririnig mo yung kanta na praise and worship, tapos merong mga ibon. Sobrang wow, ma-amaze ka. At makakapag-concentrate ka kasi wala ring data, walang signal. So yun karespe-respeto ika nga yung lugar. Tapos, bababuyin lang ng batas ni Marbil. Di ba? So, alam mo, ikaw talaga, Marbil, may nag-aantay sa'yo. Sino? May nag-aantay sa'yo. Nandun. Ang pangalan niya si Lucy. Ay, Lucy? Parang kilala natin ano apelido dyan? Hindi ko alam kung ano apelido. Ferdinand. Oo, Ferdinand. Hindi, baka kasi hindi mo alam. Again kami po, hindi po kami sumanib ng KOJC para sa kaalaman mo. Magkakaiba po kami ng pananampalataya. Masisira sila. Oo. At hindi po kami alam mo, isang ang gustong-gusto ko dito sa KOJC, hindi nila sinasaksak yung paniniwala nila sa tao. Sila tumutulong doon sa komunidad. Ayan. Nakita niyo yung hinablot na. Ayan, bata yan. Meron pa isa. Ayun pa. Ayan. Ayan, sige. Maliit lang yan, Ayan. Bata yan. Maliit pa. 15 years old. Diyos mio. Sipin mo yan. Parang si ate, tawagin natin si ate para makita. Sinong ate? Batang-bata po yan. Maliit lang, napakaliit na bata lang yan. Actually, hindi ko nga talaga in-expect. Nung nalaman ko nga na siya yun, yung kinaladkad-kaladkad na yun, nadurog talaga puso ko. Hindi ko lang nilabas kasi syempre, minor eh. So ayaw ko as much as possible. Actually, nilabas naman nila. So ilalabas ko na yung hindi kasi in-interview ko sila. Okay? In-interview ko sila, although kasi may mga bata pa may mga mas bata pa, so hindi ko mailabas hanggang hindi ko pa na-blur yung nila. Mga mukha nila. Mga mukha, hindi ko pala nakuha dito. Anyway, bata pa ho talaga yan. As in, maliit na payatot. Hindi ho siya mukhang hindi ho siya mukhang yung mga komunista nagrarally. Hindi ganun. Bata ho yan, payat ho yan, ang liit-liit. Yung nakaputi, di ba? Oo. Kaya kasi baka akala nila matangkad kasi yung lalaking medyo maliit din eh. Hindi, maliit lang talaga yon. Ayun, isang yan. Maliit lang. Ayan, yung nasa harapan na yan. Tamo neni yan. Medyo nagmamature talaga pagka sa video. Pero katulad nung lagi natin sinasabi, nakakatuwa na within a third world country, merong isang first world type na bansang kaharian. Nakakatuwa kasi yung nila, yung kanilang parang model ay magkakahiwalay talaga sila ng mga departamento na mga minamanage, and yung kanilang wealth and yung kanilang mga efforts ay napupunta sa isang sige, ano yan? Hindi, pinapakita kasi, hindi natin naturo kung sino doon. Yung babae naka-sweatshirt na puti. Okay? Yung babae naka-sweatshirt na puti, yun. Ayan, nasa 1, 2, 3 from the left. Pangatlo. Nakaputi. Okay? 15 years old lang po daw yan. Okay? So, ayan po yung kinaladkad, tinadyakan ng mga, kapulisan natin. Mga lalaking armado. Armado ho, yun ho. So, ayan yan, nasa kanan. Yung pangalawa sa kanan. Yan po yan. Di ba?
Yan ho ba ang batas ngayon sa Pilipinas? Naku naman. Panawagan, Senator Montiveros. Sinapak pa niyo siya. Nakita niyo? Kaya nga loko-loko, ano? Oo. Takin mo. Amunin mo kaya ng ano yan? Ng, Daganan? Oo, wrestling. Etong mga ano to, alam mo para kayong mga walang anak ha. Sa totoo lang ha, kayong mga kapulisan. Alam niyo naman na babae yan eh. Kailangan Wala nyo namang pang ganyan eh. At saka ano yan ha, baka akala ninyo lumusob sila. Hindi. Yan po yung nakita natin yan. Yung sinira nilang gate ng Glory Mountain. Hinatak yan from the loob. Galing po sa loob yung bata, hinaharangan nila yung mga kasi tandaan natin, bakit nila hinaharangan? Bahay nila yan eh. Una, walang warrant na dala dyan. Okay? So, hindi sila pinakitaan ng warrant, pumasok lang sila. Nagpipilit silang pumasok. So, natural lang na reaksyon ng mga tao. Sandali, harangan namin. Ito nga sinabi ko kung napapasok yan, pwedeng magtanim ng baril yan dyan sa loob dahil ang lawak niyan. Sobrang lawak. Mountain ho yan. Buong mountain yan. Isipin mo, isa lang ang umalis dyan, lumusob yung iba, isa lang umalis dyan, tapos magtanim lang siya. Mag-iwan lang. Katulad ng ginawa nila kay Tebes. Yari na ho. Kaya nga buti, hindi sila pinapasok. Ang ginawa nitong mga lintik na mga pulis na to, hinatak nila yung babaeng bata mula sa loob, papalabas. Baka akala kasi ng iba, lumusob yung bata. Hindi. Nagkaharang lang yung mga bata dyan, dito. Bakit mga bata? Kasi marami pong bata dyan sa loob. Baka akala ng iba na hinarang yung bata. Hindi. Napakarami ho dyan, mga bata. Community po yan. May mga mas maliliit pa dyan. Oo. Ba't kailangan kaya nila kailangan gawin yun? Unnecessary use of force po yun. Bata naman, pwede mo, sige, dito ka lang iining. Diyan ka lang muna sa tabi. Kailangan pa marami kayo, susuntukin nyo pa, sisipain nyo pa. Walang mga puso talaga. Ito, alam mo, somewhat, na medyo nagsisisi ako na etong mga to yung tinaasan ng sweldo ni PRD. Kailangan ng mga teacher natin ng taas sweldo Kailangan ng mga healthcare workers natin ng taas sweldo. Mantakin mo, pinarioritize ni PRD itong mga tolongges na ito. Tapos, ayan ang mga pinaggagawa, di ba? Talagang nakakasad, mga bossing. Pero batiin natin yung mga taga KOJC kasi sigurado tayo nanonood sila diyan sa labas ng KOJC sa tabi ng Waxis. Sumisigaw-sigaw sila diyan, malamang sumisigaw-sigaw na yung mga yan. At sigurado naririnig tayo ng mga pulis diyan. Hoy, mga pulis, kulang ang pulis dito sa NCR. Sabi ng hepe ninyo, magsilayas na kayo diyan. Pumunta na kayo rito. Wala kayong makikita diyan, walang krimen na nagaganap diyan sa vicinity na yan ng central ng KOJC. Kaya kaysa nagsasayang ng pera ng taong bayan, mga naka-standby kayo dyan, lumalaki lang yung mga tiyan nyo dyan, kakatulog nyo dyan sa mobile patrol ninyo, pumunta na kayo dito. Kailangan daw dito ni General Marbil ninyo ng mga polis. Kaya binabati ko yung bagong member ng Banateros. May bago kami member na Banateros, taga KOJC. Si Banat Nay. Banat Nay daw ang pangalan niya. Si Banat Neng. Siya si Banat Neng. Si Banateros na daw siya. Alam mo, dyan lang kami natalo talaga. Wala. Nung nagsalita na siya, parang gusto ko na lumubog Parang nakakahiya naman dito kay Madam. Mantakin mo, si Ka Eric, parang alam mo yung bunny sa Energizer? Hindi humihinto si Ka Eric pag nagsasalita yun, pero si Banat Nay lang nakapagpahinturot. Hindi pa ako tapos! Yun? Barado, Talagang sabi ni Ka Eric, opo. Matindi. Ibang klase talaga yung ating nanay na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At first time na nagsalita niyan. Meron ba tayong clip noon? Si Banat Nay? Oo, naku po. Kung makikita ninyo yung nun, talagang mabibilib kayo. Umalis na siya Kung yun ang teacher ninyo, hindi kayo papasok sa eskwela. Mainit, bumalik pa ulit hindi pa siya tapos. Malupit ibang klase. Di bale, sa susunod ulit. Binabati natin yung mga natin dyan, nanonood ng mga kababayan natin dyan sa KOJC. Babalik po kami dyan. Kailan? Maglaban tayo ng basketball, 5-5. Mag-form na kayo ng grupo, pinakamagaling nyo. Banateros versus KOJC. Basta, 5-on-5 pero half court. Sikip no. Kasi nakapagod kasi mahirap tatakbo-takbo pa. Ganun din naman yun. Lumabas ka na lang dyan, tapos balik mo kunwari yung bola, di ba? Ganun na lang.
Sa lahat ng mga nagbabantay dyan, laban lang. Naku, matatapos yan. Konting panahon na lang, nararamdaman na natin. Unti-unti na talagang nagagalit ang tao and unti-unti, ibabalik ulit sa atin ng Panginoon yung ating kapayapaan at kalayaan. Ayan. Si ano yon? Si Ate Neneng. Si Ate Neneng. Oo, ha? Kasi yun ang kanyang talagang pangalan na si Banat Nay. Banat Nay. Kasi sabi niya, siya daw yun. Sabi ko, pambihira. Ayun na po, ang pinuno ng Banateros. Di ba? Sige, final word ako. Ayan na, si Banat. Ayan. Ako, galit na galit yan. Nakita nyo yan. So, alam mo, sobrang bait niyan. Alam mo, nung nakita ko si Tita Neneng, si Ma'am Neneng na ganyan, pag aalokin ako ng pagkain sa susunod niyan, talagang hindi ko natatanggihan. Hindi na nga ako tumabi nung dinner. Oo, kasi baka ibang klase pala talaga. Talagang, ano siya sinermo na niya lahat, saklaw mula mo sa barangay hanggang Pero sa... ano ang tumanim sa inyo sa sinabi niya? Yung zero corruption. Yung sinabi niya Sinabi daw ni BBM, nung nagpunta daw si BBM doon, sabi niya na pwede pala, posible pala yung ganito. Tapos ang sagot ni BBM daw kay Pastor Kibuloy nun, ang sagot ni Pastor Kibuloy nun kay BBM is, kaya maganda rito kasi zero corruption. Ikaw, ano yung tumatak sa'yo? Ako yung sinabi niyang... Bukod dun sa... Hindi pa ako tapos! Ano pa? Para dun sa akin yung sinasabi niyang wag mong pilitin o mag-create ng mga rebelde. Yes. Do not make a rebel out of us. Ang ganda nun. Oo. Sumagot na! Ito na! Ikaw, Coach Oli, ano? Sandali, may sinabi muna. Mag-react muna kayo dito. Sabi ni Sara Duterte... Hindi, sabi ni Trillanes. Trillanes na naman. Ito na naman si, sabi niya, may topak. Sara Duterte unfit for BP amid temper tantrums on police detail removal. Coming from you, may topak. Gunggong talaga. Ikaw nga, may security ka. Wala namang may interest sa buhay mo. Yan ang sinabi ni Trillanes. Sa balita yan, Binasa ko lang yung balita. So sabi niya na unfit daw si Inday Sara. Coming from a person na wala nang sinabing tama. Sabi niya, the shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for BP. Imagine na niya kung maging presidente yan. May topak, he said. By the way, Mr. Ex-Senator, are you a Republican or a Democrat? Yun, pakisagot mo na yan. Pag nasagot mo yan, tsaka ka Pag nasagot mo yan, fit ka na ulit maging government official. Yan lang, kasimple-simple nga. Di mo nga alam yan Sinilip mo pa si Inday Sara. Pasagutin mo muna si Marbil bago ka magsalita. Di ka naman kasali sa usapan. Oo, sausaw ka na naman ng sausaw porket gusto mo maging mayor. Ikaw ba si Romel? Hindi naman ikaw si Romel. Ikaw sumasagot para kay Romel. Jowa mo ba yun? Question mark. Wala naman ako sinasabi. Nagtanong lang ako. Tsaka coming from you, may topak. Iyang-hiya naman kaya ka nga tinatawag na tililing. Oo nga. Ang tawag nga sa'yo ng tao, tililing. Sabi nga ng Congress sa'yo, pambansang marites ka Oo nga. Tapos ikaw wala kang kredibilidad. Sasabihan mo si Inday Sara na may topak. Kayo naman mga taga-Caloocan, wala naman siguro kayong topak, Kasi kung may topak kayo, kalokohan nga iboto nyo si Trillanes. Kayo mga taga-Caloocan. Pero kung wala naman kayong topak at matino pag-iisip nyo mga taga-Caloocan, si Trillanes gagawin yung mayor? Pambira Pag nanalo pa naman yan sa Caloocan, ewan ko naman talaga. Pag hindi pa nanalong mayor, kapitan, takbuhan mo, baka sakali. Alam mo, Trillanes, umayos-ayos ka din minsan, Kasi yung mga hirit mo, hindi nakikisaw-saw, nakikisali ka na naman. Bakit bang hilig mo makisali? Para kang hindi naman ikaw ang kausap. Daldal ka ng daldal dyan. Hindi naman ikaw si Marbil. Vlogger ka ba? Hindi ka naman taga-PNP. Oo nga. Pambihira ka talaga, Malay mo, next time, vlogger na rin yan. Kasi maraming gumagawa ngayon tagapagtanggol. Nagiging vlogger. Ayan, sige na, magpa-final message. Sa Banateros, mga bossing, kapag tama palakpakan, kapag mali banatan. Pasensya na kayo kung hindi tayo nagkakaparehas ng opinion. Ganun talaga buhay. Minsan masesermon na talaga kayo kapag meron kayong mga hindi tamang nagagawa. Pero in terms of yung direksyon na gusto nating tahakin, alam naman natin na pare-pareho. Kaya lang kasi, lagi nyo tatandaan na ang bunga, pag hinog sa pilit, hindi masarap. Antayin natin, malalaglag ng malalaglag yan. Mahihinog at mahihinog yan. So, kalma lang, easy lang. Magdasal lang tayo. Prayers can move mountains. Ako, simple lang. Maiksi lang. Leading ng Duterte ang susundan ko.
Binabati ko po kayo, Sir Bong. Kita-kits po tayo ulit. May ganun na. Ako po, isa lang sasabihin ko. Marbil, mag-resign ka na. Nakakahiya ka. Yun lang. Kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Kamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.